Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang pamilya na tila bagay na balot ng sumpa ng aswang, isang nilalang na kinatatakutan sa maraming probinsya sa Pilipinas. Habang sinusubukan nilang harapin ang misteryo sa likod ng pagkamatay ng kanilang ama, unti-unting lumalabas ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Sa gitna ng mga sigalot at takot, isang gabi ng Pasko ay nagbago ang lahat nang makaharap nila ang nilalang na nagdala ng sumpa. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang mga karanasan? At sino ang tunay na kaaway na dapat nilang labanan? Ang pangalan ko ay Lino. Noong 2019, umuwi ako sa amin sa probinsya para magpasko. May kakaibang nangyayari sa pamilya namin noon. Hindi ko lang masabi kung ano, pero parang may misteryo na bumabalot sa amin. Namatay si Papa noong 2018. Hindi ko nasasabihin kung paano kasi hindi rin naman namin alam kung anong nangyari sa kanya. Basta bigla na lang siyang nanghina. Tapos hindi na siya makatayo, hindi na makakain, hindi na makapagsalita. Nung dinala namin siya sa ospital, hindi rin malaman ng mga doktor kung anong sakit niya. Halos 1 buwan din siyang bedridden. Tapos ayun, wala na. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, nadapuan daw si Papa ng aswang. May mga taong hindi naniniwala sa mga aswang, pero sa probinsya namin totoo ang mga aswang. Kaya naman takot na takot kami sa nangyari kay Papa. Sa probinsya namin, usap-usapan na ang mga aswang ay nagpapasa ng sumpa sa pamilya. Baka kasi hindi lang siya ang gustong biktimahin ng aswang na iyon. Si ate ang nag-alaga sa amin noon, siya na rin ang nagtrabaho para sa amin. Kaya naman, kahit malungkot ang Pasko namin noong 2019, dahil wala na si Papa, ay nagkaroon pa rin ng konting saya dahil kay ate. December 21, ang birthday ni ate. May konting handaan kami noon, kaming mag-anak lang, walang bisita. Nagkatampuhan kami ni ate nung gabing iyon. Ewan ko ba, hindi ko na lang sana pinatulan. Pero hindi ko rin alam kung bakit niya nasabi yon. Ang sabi niya kasi, kung buhay pa si Papa, mas malaking handaan daw ang gagawin namin. Tapos, tinanong niya ako kung naaalala ko pa ba yung huling birthday niya na kasama si Papa. Ang sabi ko, oo naman. Tapos sinabi niya na hindi ko na raw dapat alalahanin yon. Kasi, hindi naman daw ako nakauwi noon. Nasa Maynila raw ako at abala sa pagtatrabaho. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yon. Parang sinisisi niya ako sa pagkawala ni Papa. Nag-aaway kami, nagkasagutan, nagkasigawan, ang sakit ng mga salitang binitiwan namin. Para bang lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa, lumabas na lang bigla. Hindi ko na matandaan kung ano pa yung mga sinabi namin sa isa't isa, pero ramdam ko yung bigat sa puso ko. Basta ang naaalala ko, hindi na kami nag-uusap. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. May kung anong takot akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may mangyayaring masama. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang sa makatulog ako. Nagising ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong oras na yon, pero madilim pa. Tapos may naririnig akong nangasab. Bumangon ako, hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog. Nasa kusina si ate, nakatalikod siya sa akin, pero kitang-kita ko na may hawak siyang karne. Hilaw na karne ng baboy, kinakain niya yon. Parang wala siya sa sarili, parang may ibang nagkokontrol sa kanya. Halos mapasigaw ako, pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka kasi magulat siya at masaktan pa ako. Nung mga oras na yon, isa lang ang naisip ko. Naipasa sa amin ni Papa ang sumpa ng aswang. Si ate ang unang nakaranas noon. Kinabukasan, kinausap ko si ate, pero hindi ko sinabi kung ano yung nakita ko. Sinabi ko lang na may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang may lumalabas na kakaibang ugali. Tapos, tinanong ko siya kung na-experience na ba niya yon. Nagalit si ate, sabi niya, hindi siya aswang. Tapos, nagkasagutan na naman kami. Nung gabing yon, nakita ko na naman si ate sa kusina. Kumakain na naman siya ng hilaw na karne. Nilapitan ko siya, sabi ko, tutulungan ko siya. Nagalit siya, sinugod niya ako.
sinuntok, sinipa. Lumaban ako, nagkasakitan kami. Umabot kami sa sala, nagkabasagan ng mga gamit. Tapos bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Umiyak siya, sabi niya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Sabi ko, hihingi kami ng tulong sa mga albularyo. Pero magpapahinga muna kami. Magulo yung bahay namin, pero hindi na namin inayos. Nakatulog kami sa sahig. Pasko na noon, December 25. Nung gabing yon, nag-blackout. Nasa sala kami ni ate, nagkukwentuhan. Nagulat kami nung may narinig kaming kalusko sa bubong. Hindi namin alam kung ano yon, pero pareho kaming kinabahan. Tapos may narinig kaming tunog ng pakpak, malakas na pakpak. Lumabas kami sa bakuran, hinanap namin yung tunog. Nakita namin sa bubong ng bahay ng kapitbahay namin, may malaking nilalang na may pakpak. Sa takot namin, naisip namin na baka ito na nga ang aswang na pumatay kay Papa. Bumalik para tapusin ang sinimulan nito. Hindi namin maaninag yung itsura niya kasi madilim, pero para siyang tao na may pakpak ng paniki. Nakita rin kami ng nilalang na yon, lumipad siya papunta sa amin. Lumaban kami ni ate, hindi ko na matandaan kung ano yung ginawa namin. Basta ang naalala ko, may hawak akong kutsilyo at sinaksak ko yon sa katawan ng nilalang na yon. Pagkatapos noon, nagising na ako sa ospital. Wala na si ate. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, naabutan daw nila ako na nakahandusay sa bakuran namin. Marami akong sugat at pasa sa katawan. Si ate naman daw ay nasa loob ng bahay. Nakatayo sa gitna ng sala, pero wala na siyang buhay. Ang sabi ko, may nilabanan kaming aswang. Pero sabi nila, wala naman daw aswang. Ako lang daw mag-isang nakita nila sa bakuran. Si ate naman daw ay walang kahit anong sugat sa katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung sino yung nilabanan namin ni ate. Pero, na-realize ko na baka simbolo lang ang mga karanasan namin sa totoong pinagdadaanan ng pamilya namin. Ang aswang na kinatatakutan namin ay parang representasyon ng mga sakit at problema na bumabalot sa pamilya namin. Ang sakit ni Papa. Ang sumpa ng aswang na pinaniniwalaan namin na naipasa sa amin. Lumaban kami ni ate sa sakit na yon, pero siya ay natalo. Ako naman ay nagtagumpay. Nung una, natatakot ako na baka maging aswang ako. Pero hindi ko na naramdaman yung mga naramdaman ni ate. Siguro dahil nilabanan ko agad yung sumpa. Ngayon, may pamilya na ako. May mga anak na ako. Hindi ko alam kung madadapuan din sila ng sumpa ng aswang. Pero hindi ako papayag na mangyari yon. Ako ang unang lalaban para sa kanila. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang hirap na pinagdaanan namin. Tinanggap ko na ang aswang na pamana sa amin ni Papa. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang tunay na aswang ay maaaring simbolo ng mga problema at sakit na bumabalot sa pamilya. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kasama sa takot. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may mga lihim na nagkukubli.